Pero hindi po siya nagpapasindak kung ano yung sinabi ng direksyon ng foreign policy, paano i-address itong problema sa West Philippine Sea. Yun po yung kanyang pinaninindigan. At narinig ninyo yung statement niya. Very sharp yung kanyang binitawang mga salita. Matigas po yung kanyang binitawang mga salita sa harap mismo ng Chinese official na nag-attend po doon sa ASEAN Summit. Pero si Mao Diggs naprangka po si Jinping. Di ba niya Mr. Maravillas pinatawag doon? Pinatawag nga po. Pero tingin ko po inutosan. Biglang kambyo mga kababayan si Robin Mao sa issue ng Ayong Insyol. Biglang pinori mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Magaling na Pangulo niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matapang, hindi na si Mao Diggs yung magaling na Pangulo sa kanya. Panoorin ninyo pa itong balitang ito mga kababayan. Ayan pa, magaling na Pangulo Marcos at true statesman, sabi po ni Robin Mao. Nakadata siguro na yung mga Marcos loyalist mga kababayan biglang na-turn off po sa kanya. Kaya biglang baliktad mga kababayan si Robin Mao. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung detalye ng balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng I like and share pala ninyo na ulit. Nalito ako. Like and share na rin po ninyo mga kababayan ng ating video para marami yung makapanood. Ayos pa. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Pero mga Marcos loyalist, huwag kayong pauto. Huwag kayong pauto kay Robin Mao. Ikaw naman na niya Mr. Maravillas, bumaliktad na nga eh. Anyway, bigay ko po sa inyo yung balita ngayon. Ito po. Ayan. Sabi dyan mga kababayan, Senator Robin Padilla is all praises for President Ferdinand Marcos. Padilla hailed the President as a true statesman anya who prioritizes the interest of the nation, especially on the issues related to the West Philippine Sea. Ayos na ayos mga kababayan. Nagising yata bigla dahil sa kinuyog siya ng mga Marcos loyalists all throughout the world. Di ba? So importante talaga mga Marcos loyalists na mapakinggan yung inyong boses and kailangan aktibo kayo palagi sa social media. Nayanig po si Robin Mao. Di ba? So according to Padilla, one of the things that sets President Marcos apart in his ability to make rational decisions anya even when the heat is on and emotions are running high. A true statesman anya, ang kapakanan ng mamamayan ang una sa lahat. Siyempre po naman, laging ganon ang inuuna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya tulad ni Mao Diggs na ang programa po sa SMNI gikan sa China
gikan sa China. Gikan sa masa para sa masa. Yan, totoo talaga ni Mr. Maravillas, talagang para sa China. Di ba? So sabi niya rito, ang hindi niya pagkakainintindihan ay inaayos, hindi pinapalaki. Padilla said in a Facebook post. Yan po yung ugali ng mga Marcoses. Matalino na, mabait pa mga kababayan. Nakita ninyo na nang sabihin mga kababayan ni Inday na hindi na daw niya babanggitin yung Romualdez. Ferdinand Marcos na lang. Ay hindi yun pinansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos kung ano yung dating trato niya sa Vice President, ganun pa rin po. Hindi nagbabago. Yan ang magaling na leader mga kababayan. A unifying leader. At wala kang marinig na mga masasamang salita at mga pananakot tulad po ng nakarang administrasyon. Di ba malinaw po yon? Walang yabang sa katawan. So sabi niya rito, ang tunay na matapang ay siyang nakakapagpigil sa sarili sa oras ng matinding galit. Ika nga, never decide when angry or upset. Na-advisean siguro si Robin Mao ng kanyang mga leaders. Napanood siguro yung attacks ng mga vloggers na nagalit sa kanya at lalo na yung mga reactions ng mga netizens nung magsagawa ng hearing po doon sa Senado tungkol sa presence po ng mga Amerikano. Ayon, linicturan siya ni maritime expert Batong Bakal. Di ba? Masyado kasing maangas. Huwag ganun po. Ibahin po ninyo, Senator Robin, ang dati ninyong trabaho, yung pagiging aktor ninyo, action star. Hindi yung uobra yung ganong angas sa issue dito sa West Philippine Sea. Sasabihin mo pa na, ako nakaya ko, gamit ko lang yung bangka. What? Turn off po yung mga mamamayang Pilipinong bumoto sa kanya. So sabi niya rito, Padilla heaped praises on the President following his recent directive regarding the Ayungin Shoal that indicated his level-headed approach. Yung ating Pangulo po, very cool. Kahit nakakairita na po. Sa totoo lang, nakakairita na po yung ginagawa ng mga Chinese. Paulit-ulit po yung kanilang bullying. Paulit-ulit yung kanilang pagsasamantala. Pero tingnan ninyo kung magsalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahinahon po siya. Pero hindi po siya nagpapasindak. Kung ano yung sinabi ng direksyon ng foreign policy, paano i-address itong problema sa West Philippine Sea, yun po yung kanyang pinaninindigan. At narinig ninyo yung statement niya. Very sharp yung kanyang binitawang mga salita. Matigas po yung kanyang binitawang mga salita sa harap mismo ng Chinese official na nag-attend po doon sa ASEAN Summit. Pero si Mao Diggs naprangka po si Jinping. Di ba niya Mr. Maravillas pinatawag doon? Pinatawag nga po. Pero tingin ko po inutosan. Na parang gobernador lang mga kababayan ng isang province. Halika niya dito, punta ka rito sa Beijing. Ito yung sabihin mo dyan sa matigas ang ulong pumalit sa'yo na si Bongbong Marcos. Kasi niya biglang dumikit sa mga Amerikano. Hindi lang niya tumulad sa'yo na nauuto ko. Di ba? Nagibagbarkada mga kababayan sa mga Chinese sa mga pinagsasamantalan tayo. Worse, wala pong ginawa. Pinabayaan lang po yung kanilang pagsasamantala.
dito sa sa West Philippine Sea, namihasa at binigyan pa ng mga kontrata. Mga kababayan, di ba? Yun talaga po yung mga pangyayaring nakakalungkot in the previous administration po. Kaya sabi ko po sa inyo, BBM lang po ang sakalam. So sabi rito mga kababayan sa balita, instead of flexing military muscle, the President recently pressed for a peaceful approach to ease the tension in the West Philippine Sea. Yun kasi po ang natura ng mga Marcoses. Abang sila, strong leader sila, pero hindi sila palaaway. At open pa rin mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang administrasyon na to, na makipag-usap. Pero hindi tulad ng pakikipag-usap na gusto ng mga Chinese na one-on-one lang anya tayo, bilateral. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya. Kailangan na niya na kasama yung ibang mga bansa na may interest din dito. We have to negotiate with strength. Ganon po yung approach ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag hindi, lalamunin lang po tayo ng mga Chinese. Di ba? So sabi rito, the National Task Force for the West Philippine Sea, NTF-WPS spokesperson Jonathan Malaya revealed that the President instructed to civilianize the approach to Ayungin. Under this strategy, the Philippine Coast Guard will take the lead with the Navy, only providing support. So, ganun po yung strategy. Pero tuloy po yung tuloy yung modernization po ng ating armed forces. Siyempre sa tulong ng mga kaibigan nating bansa tulad ng Amerika at tuloy din mga kababayan yung expansion ng mga EDCA sites. Ayun ang approach mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. At kinakausap na rin niya yung mga bansa sa ating paligid, neighboring countries, pati yung mga European nations na tumulong po sa pag-maintain ng peace in order dito po sa West Philippine Sea or the South China Sea. So sabi dyan mga kababayan, impressed with the latest government approach to Ayungin, Padilla took to social media to express admiration in respect for the President. Pagpupugay at pagsaludo po sa magaling na Pangulo ng ating Republika, Ginoong Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sabi po niya. So with this statement, ito po ay pagpapahayag mga kababayan publicly na aminado na si Senator Robin Mao na ang talagang malakas na leader, magaling na leader. BBM. Diba? BBM. Sa mismong bibig niya mga kababayan. Galing na mismo sa kanyang bibig na pagpupugay niya at pagsaludo sa magaling na Pangulo ng ating Republika, Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayos? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang magaling sa military strategy, tulad ng ginagawa na rito sa paano niya engage yung superpower na China. Magaling din siya sa diplomacy, mga kababayan. At isa siyang leader na may pusong mamon sa mga mahihirap. Magaling din siya sa pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino, mga kababayan. Sako-sako na nga po yung pinamimigay niya sa mga mahihirap. Tingnan ninyo ito, lalong ginalingan yung distribution sa mga poor Filipino families. Kasi ginalingan din ng mga taga Bureau of Customs yung operations laban sa mga smugglers.
Galing po sa sa Cavite yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw tumigil po sa pagtulong sa ating mga kababayang mahihirap. At nag-distribute na naman po siya doon ng mga bigas na galing sa mga smugglers. Ayan pa, yung balita nga. You see? Sabi diyan sa balita, Marcos distributes seized smuggled rice cash aid to farmers in Cavite. The other day doon po sa Zamboanga City, 4,000 sacks of rice at mga financial assistance, million po yung dinistribute niya. Sabi ng mga critics, sige anya yung papogi lang ng ating Pangulong Bongbong. Kahit anong sabihin po ninyo na mga critics, laking tulong sa ating mga mahihirap yung ginagawa ng ating Pangulo. At para masawata, mga kababayan, yung smuggling, so ito yung ginagawa niya. Kinukumpiska yung mga kontrabando, pinamimigay sa mga mahihirap. Di ba napakaganda yung sistema po? Lalong pumugi yung ating Marcos, tingnan ninyo. Di ba? Ayan pa, tuwang-tuwa yung mga mamamayang Pilipino. So sabi diyan mga kababayan sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. distributed on Friday 1,200 pala sacks of rice to Pantawid pamilyang Pilipino beneficiaries in General Trias, Cavite. Talagang sako-sako na po. Hindi na yung kinikilo lang ng mga 5 kilos, 10 kilos. Ay, hindi po. Sako-sako na. Ang daming nakukumpiska po sa mga warehouses na pinagtataguan ng mga smugglers. Wala nang tipid-tipid. Ibigay na niya yan, sako-sako, sa mga tao. Anyway, galing mga smugglers. Wala mang kapital dyan yung ating gobyerno. Sabi dyan mga kababayan sa balita, the sacks of rice are part of the 42,180 sacks of smuggled rice recently confiscated by the Bureau of Customs Port of Zamboanga. In his speech, Marcos Jr. assured that the government is working hard to provide affordable staple food in the market and vowed to develop the agricultural sector in the Philippines. So sabi niya rito, ngayon sa agrikultura ang kailangan ninyong gawin, ang kailangan gawin ng pamahalaan ay pagandahin ang produksyon, pagandahin ang ani at tulungan ang pag-process ng mga produkto ng agrikultura. At iyon ang iyong ang isang panig doon sa problema na yan. The President said, referring to the agricultural problem in the country. So sabi niya mga kababayan, kailangan din namin nahigpitan ang pagbabantay sa illegal na importasyon ng lahat ng agrikultura or agri-products. Kaya't yan ang aming ginagawa at binigyan ko ng instruction ang Bureau of Customs. At sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo ng mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal na importers, ang mga smuggler ng bigas. Ayon, mga kababayan, napakalinaw ng instruction ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So nagsagawa ng sunod-sunod na raids yung ating mga taga-customs. And with that, mga kababayan, napatunayan na talagang smuggled siya. Ayon. So nagkikinabang po ngayon yung ating mga maralitang Pilipino. Wala pa pong nakagawa na ganyan, mga kababayan na leader ng ating bansa. Yung panahon ng mga dilawan, panahon ni Panot, yung mga smuggled po, imbes na ibigay sa mga mahihirap, pinabubulok lang po. What? You see? Mga abnormal po, yung mga nakaupo kasi. So, sabi rito mga kababayan sa in Cavite, Marcos also distributed the following assistance. 1,577,000 pesos worth
of various assistance from the Department of Agriculture to at least 217 farmers and other beneficiaries. 57,000 worth of assistance under the maunlad na agrikultura sa Nayon Rice Production Program to 126 rice farmers led by the San Francisco Damayan Kapit Kamay Farmers Association. 106,000 worth of assistance under the corn production program to 5 corn farmers led by the General Trias Upland Farmers Association. 810,000 pesos worth of assistance under the High Value Crops Development Program to 66 beneficiaries led by the samahan ng nagkakaisang magugulay ng lungsod ng General Trias. And 104,000 pesos worth of assistance under DA's National Urban and Peri-Urban Program to 220 Peri-Urban practitioner led by the Homeowners Association. Ganon katindi, mga kababayan, yung ginagawa ng ating Pangulong BBM. Di ba nakakatawa? Tingnan Pangulong Bongbong Marcos. Nasa likod niya yung tambak-tambak. Wala pong pagkukulang sa supply ng bigas. We have sufficient rice dito sa ating bansa, tinatago lang nitong mga negosyanteng sangkot sa kartel, mga smugglers, price manipulators. Kaya sinertify ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung isang bill na magbibigay ng mas na mabigat na parusa sa mga sangkot sa economic sabotage sa pamamagitan ng pag-i-smuggle ng mga agricultural products dito sa ating bansa. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Ayun mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.